Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po niyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng hapon. At sa lahat, pasensya na at medyo nag-adjust po tayo ng oras sapagkat sunod-sunod po ang ating activities sa araw nito. At sakto po, no? Dahil isa sa mga activities natin ay ang ating programang pangkalasugan. Kasama po ang Operation Restore Hope Foundation, na isa pong foundation na based po sa Australia. Ay tamang-tama, kasama natin ngayon si Dr. and General Joseph Acosta, sapagkat sa tulong po ni Dr. Acosta ay ang kanyang kaibigan na si Dr. Daryl Hodgkinson, na head po ng Operation Restore Hope Foundation, ay naghandog po sa bisa ng isang donation ng 15 mechanical ventilators para po sa San Juan Medical Center. At ang mga mechanical ventilators nito ay matatanggap po natin ng libre. So wala ho tayong babayaran ni piso para po sa 15 ventilators na ito. At kaninang ahon ay kami po ay pumirma ng isang kasunduan at sakto, nandun na rin po ang mga ventilators sa ating ospital. At kasabay ho niyan ay kasalukuyan pong nag-oopera rin sila Dr. Daryl, na isa pong plastic surgeon, ng mga kabataan na meron pong cleft lip at palate. So bahagi po ng kanilang pagdalaw ay hindi lamang ang pagbigay ho sa atin ng 15 mechanical ventilators, ngunit kasama ho dyan ang pag-opera po sa mga kabataan na meron pong cleft lip at palate. At ito po ay gagawin ho nila taon-taon dito po sa San Juan Medical Center. Ang paggamit po nila ng ating hospital ay nagbabayad po sila, meaning they are paying to be able to use our surgery facilities in San Juan Medical Center upang i-correct nga yung mga physical conditions po ng mga pasyente ho natin. So tamang-tama, sabi ko, sakto, nandito na rin si Doc Jen Acosta. Imbitahin natin siya sa unang bahagi ng ating Facebook Live. Doc Jen, welcome to my Facebook Live. Thank you po, Mayor. Thank you po sa... Baka sumikat ako nito, Mayor. Talagang sisikat ka, Doc Jen, sapagkat siguro simulan na natin. Oh. Alam niyo ho ba, nung unang takbo natin bilang Mayor, 2016 pa lamang, at maging sa pangalawang pagtakbo po natin ng 2019 kung saan tayo nga po ay nanalo na nung panahon yon, ang talagang kadalasang inaangal po ng ating mga mamamayan dito po sa San Juan, at ito naman po ay objective lamang at totoo. Ang kadalasang inaangal po ay ang San Juan Medical Center. Mula noon talagang napakaraming angal tungkol sa San Juan Medical Center. At least 80 to 90% of the complaints during that time were towards our San Juan Medical Center. At sa mga San Juanenyo po, no, flashback po tayo. At ito, honest lang naman po. Before 2019, tanungin ko ho kayo, ano ho ba ang itsura ng San Juan Medical Center? Ano ho ba ang mga kagamitan na meron tayo doon nung panahong yon? Meron bang zero balance billing nung panahong yon? Nagbabayad ba kayo para lang kabit ng ventilador at sumaksak sa mga electric sockets natin o yung paggamit ng kuryente? Nagbabayad ba kayo? Nagbabayad ba kayo ng bulak at alcohol? Naku, kayo ho makakasagot po niyan, di ba? Pero muli, no, balikan natin. Ano ba ang San Juan Medical Center noong panahong yon? So, yan po, no, makikita natin ang lumang itsura ng San Juan Medical Center. At napakarami talaga mga complaints during that time. Kung kaya't sabi ko sa sarili ko, kung tayo po'y mabibigyan ng pagkakataon na maging mayor ng San Juan, ay papagtuunan natin ng pansin ang San Juan Medical Center. Kung kaya't isa po sa mga pinakamahalagang posisyon na talagang hinanapan natin ng magaling na magiging head ay ang posisyon ng San Juan Medical Center Medical Director. At I really had to search for a good medical director. Napakahirap sa totoo lang. Ngunit nung nakita ko yung profile ni Dr. General Joseph Acosta, sabi ko, tamang-tama, alam ko, kaya niyang ipatupad ang mga pagbabagong gusto natin gawin sa San Juan Medical Center. So, ito po si Doc Jen Acosta. Doc Jen, konting background lang. Bago kayo naging head ng San Juan Medical Center, ano ang mga katungkulan ninyo?
Magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood. Ako po si Doc Chen. Ang tawag nila sa akin dito, Doc Chen. Ako po ay isang retiradong sundalong manggagamot for 30 years. Ako po ay naging Surgeon General ng Armed Forces of the Philippines bago ako nag-retire. Nung nag-retire po ako, gusto ko na po sana magpahinga. Ngunit meron pong tinawagan ako ng kaibigan ni Mayor at sabi ko, papahinga na lang ako. Pero nung nadinig ko po kasi si Mayor, ang gusto niya, yung gusto ko rin, napagandahin ang itong seat. Nakita ko, binasa ko ano ba ang San Juan. Hindi po ako taga San Juan, pero nung nakita ko siya, isang city na kaya naman pagandahin ng ospital. Nung tinignan ko po, binasa ko ang Facebook ng nagagalit ang mga tao sa ospital. Sabi ko, maganda to, may challenge. Kaya ako po natanggap itong trabaho na ito. Kaya ngayon, nung dumating ako dyan, bilang isang medical director, tinignan ko na po siya. Nakita ko ang level namin, level 1. Nakita ko po ang status ng ospital. Ang mga empleyado po, ang nurses, kakulangan. Nasa 90, wala pa yata kaming 90 nurses noon. Ngayon po, nasa 149 nurses na ang plantilla namin. Ang mga doktor noon dati, alisan ng alisan. Iba po ang kultura nung dumating ako. Sabi ko, we should do something about this. Kaya po ako tumulong sa San Juan. Kasi po, gusto ko yung challenge na to. So, unti-unti po, dumaan man ang pandemic, from level 1, nagawa naming level 2. From dating may dalawa lang na training, na residency training, yung po 5 na ang residency training namin. Yung dati pong mga walang mayor, yung mga hindi na po promote, nag-start na po kayo mag-promote. Yung dating mga ano lang sila parang hindi na po promote dahil walang plantilla. Nilagyan natin siya ng N1, N2, even yung pharmacies, even yung pag pumasok ka dito, may chance ka, pag nag-retire ka, mapopromote ka at mariregularize ka pa. Dumating po ako mga 20 plus years na naalala niyo, Mayor, pagka nagpapapirma ka sa inyong regularization, 25 years, retire ka na lang, hindi pa napopromote. Pinromote niyo po yun, Mayor. So meaning, for 25 years, nagtatrabaho sila sa San Juan Medical Center, never na-promote na? Never na-promote, never na-regularize. Talagang contractual lang sila hanggang sa nag-retire. So natuwa sila nung nag-start na kayo ng gano'n. Pati yung pagtatrabaho nila na ibang kultura ng ospital. Dahil po sa supportan yung ginagawang i-regularize, i-promote, dagdagan ng tao. Kaya napakasarap pong magtrabaho. Kaya yung ospital natin, ang daming gustong pumasok. Yung muna po tayo ngayon hanggang sa mag-level 3 tayo. Okay, so Doc Jen, you talked about your background. So, naalala ko nung una ko kayo nakilala, binanggitin nyo, being the Surgeon General of the Armed Forces of the Philippines, marami kayong hospital na hinandle. So, ilang hospital lang minanage nyo during that time? The entire service ko po sa Armed Forces, 30 years, meron po ako naging director ng mga 9 hospitals. Maliliit, may malalaki. Yung pinakamalaking hospital po natin hinawakan ko, yung second largest sa Metro Manila, yung 1,200 beds, if I remember right, yung Armed Forces of the Philippines. Pero as Surgeon General po, ikaw na nag-oversee ng nasa 61 or 62 na health facilities ng Armed Forces. May malaki, may maliit, all around the Philippines po lang. Okay, so yan. Excuse me. Para lang alam niyo anong background ni Dr. General Joseph Acosta, kasi malaking bagay talaga na ang nagpapatakbo ng ospital ay isang tao na merong kaalaman at karanasan, lalong-lalo na pagdating po sa pagpapatakbo ng isang government hospital. At again, marami ko kasi mga recent na usap-usapan sa social media patungkol sa ating ospital. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Mayor, ano ba ang kalagayan ng ating ospital? At ito po ang aking sasabihin. Alam niyo ba na nung bago ng 2019, marami na hong umaangal talaga sa San Juan Medical Center. At mula 2019 hanggang ngayon, sa totoo lang, marami na ho tayong nagawang pagbabago sa ating ospital. Ngunit aminado po tayo. So, ang katotohanan po, mula 2019 hanggang sa kasalukuyan ay napakarami na natin pagbabago na nagawa sa ating ospital. Ngunit aminado naman po tayo na marami pa tayong ayusin at tatapusin. At yan po ay hindi naman bagay na kayang gawin agad-agad. But this I just want to emphasize. At I will just get my data. Yeah. At ito ang
isang reality sa buhay. Kailangan ko na magsalamin para magbasa. Lalong-lalo na pag maliliit po ang letra. Ito po, hawak ko po mula sa ating budget department ng San Juan City Government ang budget ng San Juan Medical Center mula po ng taong 2001. So, ito po, no? Ito po ay budget ng San Juan Medical Center from 2001 up to present. Alam niyo ho ba kung magkano ang budget ng San Juan Medical Center ng taong 2001? 61 million pesos lamang. Ito po, isa-isa natin. 2002, 67 million pesos lamang. 2003, 84 million pesos lamang. 2004, 88 million pesos lamang. 2005, 80 million pesos lamang. 2006, 80 million pesos lamang. 2007, 91 million pesos lamang. 2008, 133 million pesos lamang. 2009, 104 million pesos lamang. 2010, 110 million pesos lamang. 2011, 123 million pesos lamang. So from 2001 to 2010, it just ranged between 61 million pesos to 110 million pesos only. Now, starting 2011, 123 million pesos lamang. 2012, 147 million pesos lamang. 2013, 156 million pesos lamang. 2014, 179 million pesos lamang. 2015, 202 million pesos lamang. 2016, 212 million pesos lamang. 2017, 225 million pesos lamang. 2018, 245 million pesos lamang. At taong 2019, 315 million pesos lamang. So, ang inabutan ho nating budget noong 2019, nung tayo po naging mayor, ay 315 million pesos lamang. Ngunit nung tayo po ay naging mayor na, sa unang budget po natin, na tayo nako po, sapagkat yung 2019, ang budget na yun ay inabsorb lang natin sa dating mayor, sa dating nakaupo. No? So, hindi na natin mababago yon. So, immediately after, no? The year after, ang ating budget po noong 2020 ay 418 million pesos na. Okay? Ang budget po natin nung susunod na taon, 2021, ay 512 million pesos na. So every year, nakita natin, no, nagkaroon tayo ng roughly, no, plus minus 100 million pesos na increase in just the first 2 years. No? At ito nga po, no, nung panahon ng pandemic, talagang medyo tinamaan po tayo dahil yan po ang kasagsagan ng COVID at malaking epekto po sa atin. That's why in 2022, ay bumaba po ito to 500 million pesos. But that's because we were in the middle of the pandemic and our operations were very hampered and limited dahil nga, no, nakafocus talaga tayo sa ating public response sa COVID-19 pandemic. But again, we recovered immediately because for the year 2023, 560 million pesos na ang ating budget. Taong 2024, 619 million na ang ating budget. 2025, 636 million na ang ating budget. At ngayong 2026, 644 million pesos po ang ating budget. So, Doc Jen, sa tingin niyo ho ba, yung pagtaas natin ng budget, malaki bang naitulong sa ating pagpapatakbo ng ospital? Mayor, dyan po nagpapasalamat ako kasi hindi kami nahihirapang humiling sa inyo. Ako kung anong kailangan natin. Hindi nyo kami binigyan ng siling, hanggang dito lang tayo. Walang ganon. Pag ano makailangan nating increase ngayon. Kasi pag naghingi kami ng tao, kailangan ko natin dagdagan ito ng nurses, ganito ng doktor, mga residente, ganito na admin. Pang sweldo yung hinahanap pa namin noon. Aside from that, pag kailangan namin bibili na tayo ng mga cancer drugs kasi meron na tayong cancer, hindi ko kami nahihirapan. Kaya pag hingi namin, binibigay nyo. Sabi ko nga kaya hindi ako nagkamali ng pagtanggap ng trabaho na to kasi yun din ang gusto niya kung hindi gan naka-align po tayo, palagi ko may hirapan kami. Kasi kaya nakikita ko yung pagtaas, alam ko hindi pa ito natatapos, tataas pa siya hanggang sa ma-reach nyo natin yung gusto nyo natin na level 3 para talagang maibigay nyo na sa lahat yung mga pangangailangan ng mga
San Juaneños. Ayan, no? So sa lahat ng nanonood po, no, yan ang itsura ng ating San Juan Medical Center Yung luma po. dati, no? Ayan. So ganyan pong itsura niya. At sa mga nakakaalala po, no, kung kayo man ay naipasok o na-confine sa San Juan Medical Center nung taong yon, yan, makikita niyo yung kaibahan. At level 1 hospital lamang siya. Doc, para sa kalaman ng lahat, no, ano ibig sabihin pag level 1 lang? No? So what does that mean exactly so that they understand? Ang level po kasi ng hospital, yung highest level is 3. Tungkol po yan sa capability ng hospital. Hindi po sa number of beds, pero ngayon may requirements din sa number of beds. Pag level 1 lang, may certain lang na hindi ka nakakapag-opera ng mga malalaking operasyon katulad ng nagagawa ng level 2 hanggang sa nagagawa ng level 3. Meron din pong requirements na level ng laboratorio, nandito lang yan, level 1, level 2 lang yan. Pagka kompleto na yung laboratory mo, lahat na ng request nila nagagawa yan. Tayo po ngayon, nasa level 2 na. Kasi gustuhin man natin ng level 3, nandun po tayo sa proseso, like paanda rin natin yung hemodialysis natin, meron na po tayo nun eh. Pag nagawa natin yun at meron pang mga konti pa, makaka-level 3 tayo. Yung mga hinaing po ng mga ating mga pasyente na yung iba hindi natin nagagawa dyan, magagawa na po doon. Okay. So that means from 2001 to 2019, in 18 years, level 1 lang sila. Level 1 lang po eh. Never nilang inangat to level 2. Hindi nila nagawang iangat. Hindi ko po alam kung nag-try sila, pero hindi po nangyari. Level 1 lang talaga nung inabot ko. So that means from 2001 to 2019, limited lang talaga kayang gawin ng ospital, di ba? Opo. And they had 18 years to elevate it to level 2. I mean, if you had 18 years, di ba? Kumbaga, bakit hindi nila nagawa, no? Huwag na natin tanongin sarili natin, sila lang makakasagot yan. Pero ang tanong, no, 18 years, di ba? You had all the chances to elevate it to level 2. Pero buti na lang, nung tayo ay pumasok na ating makabagong San Juan Administration, ay pinagtrabahuan talaga natin na maging level 2 hospital. And ito po, sa lahat ng nanonood, nakikinig po, no, I'm happy to announce to you that we are really making a strong push for level 3 status. At yan po, no, ay papag-usapan natin ngayon din. At alam ko, muli, no, gusto kong linawin sa lahat na alam ko ho na marami pa ho tayong kailangan gawin sa ating San Juan Medical Center. We acknowledge that. At yan po ay personal challenge ko po sa totoo lang sapagkat gusto ko ho talaga, no, bago po ako matapos bilang mayor by June 30, 2028 ay makumpleto na natin ang mga kailangan po natin sa ating San Juan Medical Center. And I'm happy to announce to everyone na tayo po ay personal ho natin kinausap ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magpatulong sa kanya para po sa pondo upang kumpletuhin na natin ang mga kagamitan at pasilidad ng ating San Juan Medical Center. I have already communicated with the President our formal request. Humingi po ako ng wish list kay Dr. at General Joseph Acosta. Yan po ay isinama natin dun sa sulat natin sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hiwalay ho dyan ay kinausap na rin ho natin si DOH Secretary Ted Herbosa muli, no, para sa ating pagiging level 3 status sa mga darating na panahon. Piniliwanag po sa atin ni Sec Herbosa yung mga dapat natin gawin at siya po ay nangakong tutulong po sa atin. So yan po ay pagpupulong ko with Sec Herbosa just last week, kasama po si Undersecretary Randy Escolango at ang kanilang team. So we personally met again, no? Several times so kami nag-meet ni Secretary Herbosa about this. At separate po sa wishlist natin kay Pangulong Marcos ay may wishlist din po tayo sa ating DOH Secretary, and I'm happy to share with you that the Office of the President has communicated with us already. At yung first phase po ng ating mga request ay approved na po. So yan po, no? Waiting na lang po tayo sa pag-download ng pondo po sa atin at pag-procure ng mga kailangan natin. When I say first phase, dahil napakalaking halaga po ang kailangan talaga para kumpletuhin ang ating mga kagamitan at mga pasilidad, di naman po kayang isang bagsakan yan agad-agad. So first phase, padating na po at the subsequent phases po ay personal po tayo makikipag-ugnayan
sa Office of the President, of course, sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat nung kami po ay nakita sa kanyang huling pagdalaw dito po sa ating makabagong San Juan National Government Center, ay personal ko pong inilapit sa kanya ang ating mga pangangailangan para po sa San Juan Medical Center. And alam niyo naman po, si Pangulong Marcos ay isang San Juanenyo. Siya po ay tumira dito sa San Juan ng napakatagal na panahon. Mula nung siya po ay pinanganak sa Lourdes Hospital hanggat naging Pangulo po si Pangulong Ferdinand Marcos, ay dito po sila sa San Juan tumira at lumaki, kung kaya't malaking bahagi po ng buhay ni Pangulong Marcos ay dito po sila sa San Juan. So sabi niya po sa atin na tutulungan niya po tayo upang makumpleto ang San Juan Medical Center. So yan po ang gusto kong malaman ninyo sapagkat alam po ninyo, sa Facebook na po, sarit-saring mga haka-haka ang nababasa ko. At alam niyo naman, yung ibang tao po, fake news pa ang pinapakalat. Ang tanong, Doc Jen, meron ba tayong MRI? Meron ba tayong MRI? Kasi minabasa po ako, sabi niya, nung 2019, meron daw MRI na binili. Pero may nakita ba kayong MRI dito sa San Juan Medical Center? Mayor, alam mo, gusto kitang pasalamatan kasi dun sa first page ng sinasabi mo, kasama yung magiging first ever MRI ng San Juan. Nandun po yung sa hiniling niyo ko kay DOH o kay Presidente. Nung dumating po ako dyan, wala po akong inabot. Kahit nagtanong din po ako, wala ba tayong MRI? Wala po, kasi yung mga 20 years na dyan, wala po, hindi po nagka-MRI yan. So never nagka-MRI ang San Juan Medical Center? Hindi po sila nagka-MRI. Promise? Opo, Mayor. Nagtanong po ako. Baka kasi mamaya, pagbintangan tayo nagsisinungaling, di ba? So categorically, Doc, can you Opo. say that San Juan Medical Center never had an MRI? Yes po, Mayor, never had an MRI. So kung merong tao nagsasabi may MRI ang San Juan Medical Center, ano tawag sa kanya? Baka hindi lang po siya na-inform. Okay. So can we state that it's fake news if he is spreading the misinformation na meron daw MRI ang San Juan Medical Center? No? Oh, kasi po, pag hindi totoo, fake. Okay. At dahil 7 taon na kayo nandyan, kaya ninyong sabihin wala talagang MRI, di ba? Wala po ako inabot. Okay, sige po. So sa lahat po ng nanonood na nakikinig ngayon, kung meron man nagsabi na meron daw MRI nung panahon po ng nakaraan dito sa San Juan Medical Center, wala pong MRI kahit kailan. Mula noon hanggang ngayon, wala pong MRI ang San Juan Medical Center. Alam niyo ho, ang good news, magkakaroon na po tayo ng MRI sa San Juan Medical Center. So konting panahon na lang po. Again, it is part of our request to our dear President Ferdinand R. Marcos Jr. Again, no? Doc Jen, pakibanggit sa kanila, ano yung mga nilalaman ng request natin? Sapagkat alam niyo, no, mas alam ni Dr. General Acosta, ano bang pangangailangan ng San Juan Medical Center. So hiningi ko sa kanya yung ating wish list. At yun naman po ang sinama natin sa ating sulat sa ating Pangulong Marcos. So, please, Doc Jen. Mayor, napakarami po nung haba ng listahan yan. Yung halaga, alam ko, kayo na lang po mag-sign up kasi ako nalula. But anyway, isa sa pinakamalaking ticket na magkakaroon tayo MRI, humiling pa tayo ng pangalawang CT scan kasi po yung inabot ko na CT scan na hindi gumagana, na pinagana po natin, kayong bumili ng mga batteries, UPS, kayo nagpalinyan noon, na hindi na po siya kaganong kaganda kaya masirain na siya. So nag-request pa tayo ng isa pang CT scan po doon. At saka marami pong iba katulad ng tertiary level na ang laboratory, dun po yung maraming humihiling na sana wala na silang ilabas. Yun po magkakaroon tayo noon. Kasama po yun doon na merong histopathologic capability na pagka inopera ka dyan, yung pag binayopsi ka dyan na po, hindi na natin dadalhin sa labas. Kasama rin dun po dun pag-hire ka pa rin. Pero dun sa mga bibilin po, napakarami sa mga ooperahan. Even burn unit, magkakaroon tayo ng burn unit, magkakaroon tayo ng surgical ICU, kasama po yung mga gamit doon. Even dadagdagan pa natin ang capability ng ER natin para lakihin pa natin yun, kasama rin po yun doon. Okay. And dadami pa rin ng beds natin. Yung 150 talaga mag-150 tayo ng maganda, lalaki yung mga wards, kasama pa rin po yun doon. Sige. Doc Jen, hold lang ha, kasi parang nasa sabotahe tayo eh.
Tingnan nga natin. Okay ba? Akala ko nasa sabotahe na tayo. Nawala kasi yung screen eh. So tuloy lang tayo Okay, kasi baka may mga nanonood na sinasabotage na yung Facebook Live natin. Alam mo naman ang buhay ngayon. Grabe talaga ang kumbaga pagkalat ng misinformation. Kaya nga ho dapat, siguro dapat merong batas talaga na magbibigay ng parusa sa mga nagkakalat ng misinformation. So just to confirm, we're still being seen, Okay. Nakikita tayo, yung screen lang ang nawala. Sige. So, napapanood nyo ho kami, At napakinggan natin yung mga binanggit kanina ni Doc Jen about our wish list. So, again, Doc, please emphasize to them, in our wish list, ano yung mga pinakamahalaga doon na talagang pag ito ay may download na ang pondo sa atin, magkakaroon na tayo ngayon ng ganitong mga kagamitan sa ating San Juan Medical Center. Yan yung highlights. Kasi, yes, mahaba yung listahan sa totoo lang. But again, ano yung highlights ng listahan na ito, Doc Jen? Ang mangyayari po sa ating hospital, pag dumating lahat itong nasa listahan natin, madali na po tayo magre-request ng level 3. Ang ibig sabihin po nun, lahat ng hiling nyo kay Mayor na sana hindi na kami ma-transfer, sana dyan na kami, o-operahan nyo, dito magagawa na natin po lahat. Halos lahat. Expect nyo po yun na para talaga tayong kasi po ang gusto ni Mayor, ayaw niya nung public hospital na mukhang public hospital. Ang gusto niya, it's a hospital na kahit na charity patients ka, you feel like you're in a private hospital. Kaya po, dito sa pagpasok mo pa lang sa ospital, ngayon pa lang, level 2 pa lang ang hospital, pagpasok mo yan, may music, nasa mabango, maganda yung kayong kalinisan. Kaya gusto namin, pinupunan niya kami. Pag may nakita kayo, gusto namin po yun. Hindi kami nagagalit doon. Pag may nakita kayo hindi maganda, sabihin niyo sa amin po yun. In-action na namin lahat. Kaya nga pinigyan kami in-empower kami ni Mayor, maggumawa kayo ng mission nyo dyan, gumawa kami ng core values namin dyan. Kaya we call ourselves, we listen, team we listen. Kasi nakikinig kami. Yung we listen na yan, meron pong ibig sabihin yan, leadership at all level. Wala naman kaming problema doon. Gagayahin lang namin yung ginagawa ng leadership ng San Juan. Leadership at all level, integrity, service above self. Kaya po kung titingnan niyo yung mga tao din dito sa amin ngayon, mga personal namin, hindi na po kayo mahihirapang kausapin sila. Lahat yan nag-welcome sa inyo. Lahat yan nakangiti. Ayaw namin na nakasimangot. Sawan-sawa na kami dun sa dating gawi. Gusto na po namin na lahat na pag pumasok kayo, mainit man ang ulo nyo sa amin, kami hindi mainit ang ulo sa inyo. Kung merong manggalit sa inyo sa amin, hindi po kami magagalit sa inyo. Kasi iintindihin namin kayo, kasi kayo yung nangangailangan, kayo yung pasyente, kayo yung bantay ng pasyente. Kausapin nyo lang kami. Gumagawa kami ng paraan para dun sa mga kailangan nyo. Ito pong wishlist na ito ang magiging tugon sa mga hiling nyo kay Mayor. Kasi po ako ay malapit na nga mag-retire, tatapusin namin to. Yun ang pangako ko kay Mayor. Tatapusin natin to na maging maiwang level 3 talaga siya. Na pag pumunta kayo dyan, kahit saan kayo, kung anong barangay kayo, kahit Batis, Barangay Batis, Balong Bato, galing kayo sa Krame, West Krame, or from Green Hills, magiging proud kayo sa inyong ospital. Kasi para kayong pumasok sa hindi government hospital. Parang private hospital. Yeah. Pero walang bayad. Yun talaga ang pangarap natin, Doc Jen. At again, sa mga nanonood na nakikinig po, magtiwala lang po kayo sa inyong Mayor Francis Zamora. Nakita niyo naman po, the last 7 years, paano tayo magtrabaho at yung mga pinapangako po natin ay tinutupad po natin. But again, of course, it takes time, takes a lot of effort, a lot of procedures. Maraming very tedious procedures ang kailangan ho dyan. Pero huwag ho kayong mag-alala. Yan po ay mga bagay na tatapusin po natin. At yan po ang pinapangako ko po sa inyo. Pao Del Rosario, ang ganda-ganda na ng SCMC, parang private hospital dahil yan kay Mayor Francis Zamora. Salamat, Mayor. Nako, thank you, Pao. At ngayon, sabi nyo kanina, Doc Jan, diba, bawal na kasi mangot, diba? Ako, may kilala ako na parati na kasi mangot. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pag nakita niya yung sarili sa salamin, ako, mapapasimangot ka talaga. Pero alam niyo, bawal talaga yung, diba, kanina nga, even during my message, we should always smile. Sapagkat, alam mo yung
pag pumasok ka sa hospital man, sa city hall, sa barangay hall, di ba? Kahit sa private offices, kapag yung sumalubong sa'yo nakasmile, di ba? Parang agad-agad loob mo eh. Yes. Pero pag nakasimangot, nako, mainis ka rin talaga, di ba? So, bawal po nakasimangot dito po sa San Juan. So, yan. Clarissa Fajardo, malaki na ang pinagbago ng San Juan Medical Center kaysa noon. So, again, mas gusto kong kayo magsabi. Kasi alam nyo nga, maraming mga nagsasalita tungkol sa San Juan Medical Center. Again, I'm just being very honest and objective. Opo, marami pa ho tayong kailangan ayusin at gawin. Pero, ikumpara naman natin ang San Juan Medical Center before 2019 at ang San Juan Medical Center from 2019 up to present. And again, we have 2 years and 2 months to make sure na makompleto po natin ang ating mga pangangailangan sa ating ospital. At Doc Jen, Opo. another question po. No? Ito, naalala ko. Si Gina Conanan, ito, kapitan natin ng Barangay Sabilita. Napasok ko na pati ICU dyan, level up na parang nasang ibang ospital. Ang ganda. Ako, thank you, Kap Gina. At sana, ayoko naman mapasok kayong lahat sa ospital. Pero kung dumating ang panahon na kinakailangan yung makonfine sa ating San Juan Medical Center, yan, makikita ninyo ano ang itsura ngayon kumpara sa dati. No? Sapagkat kayo naman po, mga minamahal ko San Juanenyo, again, I'm just being objective. No? Pag sabi mo objective, ano lang, factual. Di ba? Doon lang tayo sa tama, totoo. Di ba? Alam nyo naman po ang kaibahan. Di ba? Alam niyo naman po ang kalagayan ng ospital natin dati. Level 1 nga lang eh. Sabi mo, ang tagal-tagal nila dati. Level 1 lang inabot nila, di ba? Tayo nga, wala pang 7 years, nag-level 2 na, at konting panahon na lang, level 3 na, di ba? So, we are really working very hard and pushing ourselves na lalo pang mapaganda ang ating ospital at makumpleto ang mga kagamitan. Aurita Balario, good afternoon, Mayor and Dr. Acosta. God bless. God bless din po sa inyo. So, again, dati nga, ito yung mga kwento ng napakarami dati. Bulak, may bayad. Alcohol, may bayad. Pag saksak ng kuryente, may bayad. Naalala ko po ito, personal experience ko po ito nung hindi pa ako mayor. Sumakay ako ng elevator ng San Juan Medical Center. Akala ko babagsak yung elevator. Akala ko talaga nanginginig, umuugong. Gusto ko nang lumabas. Problema, umandar na pa unti-unti eh. Tapos yung electric fan, naalala ko, nakatali lang siya nakalambre doon sa kanto ng dingding ng elevator. Yan po ang San Juan Medical Center dati. Di ba? Naalala nyo kung gaano sama ang kalagayan. No? Again, I'm just being honest. No? Pasensya na kung merong mga magre-react, pero doon lang naman tayo sa katotohanan, di po ba? Yan, doon at ngayon. And we are not yet done. Okay? So, expect only the best from your mayor in the next 2 years and 2 months at talagang tatapusin ho natin ang lahat ng yan. At alam niyo, ito, Doc Jen, tanongin ko kayo. Ito, kasama ko ang ating City Administrator, Atty. Dennis Pamintuano. Naalala ko, maybe the first 1 or 2 weeks natin as mayor, kami po ay dumalaw agad sa San Juan Medical Center at napakarami namin nakita mga kahon-kahon ng gamit ng mga medical equipment na hindi naka-install. Talagang nandun lang. Nakahilera lang dun sa mga hallway, hindi ho nakakabit. Pero, nabayaran. Nabayaran. Ako, millions and millions of funds were released a few days before June 30, 2028. And again, I'm just being factual about it. Nabayaran ang mga equipment na ito, pero hindi po nakakabit. Yun nga yung nakakapagtaka eh. Ito, I will ask for a full-blown investigation about this talaga. Paano nabayaran ang mga milyon-milyong halagang mga equipment na hindi pa nakakabit? Una-una, Doc Jen, tanongin ko kayo. Paano nyo malalaman kung yung mga equipment yan gumagana kung hindi nakakabit? At kung hindi mo alam kung gumagana at di siya nakakabit, paano nabayaran? Di ba? Doc Jen, ano sa tingin mo? Kailangan po paanda rin. Parang bahay, nagpagawa ka ng bahay, kailangan testingin mo yung bahay kung may tumutulo, may cracks, o nagli-leak, mga ganon. Hindi mo magati-testing. Exactly. So meaning meron tayong binayaran, ang ating pamalanusod ay merong binayaran na milyon-milyong halaga ng mga kagamitan na hindi na testing. Okay. In fact, nakakahon nga siya. No? As in boxes and boxes and boxes. At inabutan yun, di ba, Doc Jen? Kasi nung pumasok na kayo noong October
2028, marami doon nakakahon pa rin, di ba? Noong 2019 October po. Yes, October 2019, nung pumasok kayo as sa San Juan Medical Center Medical Director, nakita nyo rin yun, di ba? Opo. Kaya ang ginawa namin, gamitin na natin yan. Ba't natin ini-stock lang dyan? Total, bayad na ba yan? Bayad na rin daw naman. So ginamit namin siya unti-unti. May mga equipment na may mga kinagat na ng hindi ko alam, pundaga o ipis, kailangan namin i-repair, may mga ganon. At saka nawala na ng warranty because nga hindi binuksan, hindi ginamit. Yun ang problema. Isipin nyo, umaandar ng warranty, hindi mo pa nga nakabit yung gamit, hindi pa nga nasubukan, hindi mo alam kung gumagana di ba? Opo. Pero nabayaran, di ba? So, sa tingin ko, no, dapat bago tayo magbayad ng anumang bagay, alam natin gumagana ba ito. Tanungin ko kayo, kung kayo bibili ng kahit anong gamit, di ba? You have to check first kung gumagana ba ito, di ba? At kung tayo ay bibili ng isang bagay, tapos binayaran natin, di ba dapat check muna natin kung gumagana ito. Halimbawa, cellphone. Bumili ka ng cellphone, di ba? Hindi mo pa chinecheck kung gumagana, di ba? Tapos, babayaran mo na siya. Alam mo na nga hindi gumagana, bakit mo babayaran, di ba? So, ganun lang po kasimple yan. So, we will conduct a full-blown investigation. In fact, meron ng kaso nga ho yan. No? I will not anymore mention names, pero may mga kinasuhan na po dyan sa ombudsman pagdating po sa mga ganyang mga nangyari dati, no? Sapagkat yung mga kagamitan nga po, no? Sipin nyo, milyon-milyong halaga. A few days bago tayo naging mayor, milyong-milyong cheque po ang inilabas upang bayaran ang mga medical equipment nito sa San Juan Medical Center. Pero hindi naman po nakakabit, hindi na testing, umaandar yung warranty, hindi rin natin nagamit agad, di ba? Kasi nga, kulang-kulang, di ba? Yung sinasabing CT scan, Doc Jen, ano naging problema nun? Bakit hindi siya magamit ng mabuti? Mayor, tinrace ko po yung timeline ng CT scan na deliver yan nung hindi pa po kayo mayor February or March 2019. Meron pong mga, kasi po ang isang equipment pag hindi mo ginamit, o lalo na hindi mo nilagay sa tamang lalagyan, merong aircon, may ganito, nasisira po yan. Kahit na ilagay mo siya sa may aircon, hindi mo naman siya gagamitin, parang sasakyan po, mayor, paandarin mo para tumandar. Hindi po ang nangyari doon. Dumating tayo 2019, hindi pa, October ako, hindi pa rin siya umaandar. Ang tagal na po noon. Kung hindi po siya umaandar na ganito, malamang meron lang nagiging problema yan. Napaandar po natin yan 2020, matagal na po kasi nagduma ng pandemic, kailangan pa natin. Pero binilan niyo po ng mga gamit. Pero tayong bumili ng gamit para paandarin. Tama. So hindi rin yan naandar mag-isa kung kulang ang mga gamit. Tama, Doc? Yes po, even yung requirement na electricity, pinataas niyo muna yung from 200 to 400, hindi ko alam ang tawag doon, kilowatt or something, kasi may requirement So nagpagawa pa kayo ng electrical service entrance. Doc, I remember then, no? Hindi, ako ito, naalala ko, no? Kasi ako po, very sharp memory ko. Nung inabutan ko ang San Juan Medical Center noon, hindi pa tapos yung renovation na ginawa nila, di ba? Hindi pa po. Maraming kulang. Hanggang ngayon nga, in fact, di ba? Marami pa rin mga... Actually po, yun isang malaking challenge sa akin nung kinuha niyo ako dito. Pagtingin ko, dalawin niyo lang ang ospital, tingnan niyo. Pagpunta ko po dun sa ospital, nakita ko po yun. Sabi ko, ang hirap kuhanan ng lisensya nito. Kasi ang isang ospital, may zoning yan. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Hindi mo pwedeng ilagay yung isang section na Zone 2 dapat na Zone 1. Unang-una pong pagkakita ko dun, ang ating laboratory nasa lobby. Ang ating x-ray nasa lobby. Nandito sa kanan ng emergency room. Pagka may multiply injured na pasyente na aksidente sa motor or something, x-ray mo, CT scan mo, dadaan ka sa lobby, dugo-dugo. Hindi po ganun yun. So, ginawa natin ang paraan yun. Ang ginawa ko nga ako, di ba like ako, sabi ko sa mga tao, meron namang yung mga variation, may naiiwanan namang 10% pang papalit, pang paayos ng mga yan. Hinanap ko po yun. Wala na rin daw po pala yung variation na 10% ng total budget ng building na yun. I think, kung ni-research ko po kasi, parang nasa 300, if I'm not mistaken, 320 million So, from the 500. can we say that yung
orientation o configuration ng ospital medyo mali-mali Opo. nang inabutan natin. Actually, sabi ko dun sa mga department head, kasi minute ko po sila. Sabi ko, bakit ganitong naging ikaw ang department head, dapat alam mong hindi dyan yan. Hindi naman po kami kinoconsult, sabi sa akin yan. Sa paano nabuo ito kung hindi kayo kinoconsult? Paano kayo nakakuha ng... Wala po, hindi dumaan sa amin yan. Basta nagkaroon sila ng plano, dito lang daw. Sabi ko, magkakaroon nga ng problema. Naging problema natin. Until now, yun ang inaayos kong remedyo sa DOH because of that. Kailangan namin lagyan ng butas yung from OR para maging theater kasi dati wala. Sinimento, hiwalay ang surgery, hiwalay ang OB. Pag ang anesthesia, hindi sila makakatawid. Lalabas ka pa, magbibihis ka pa. Siyempre, yung sa infection control, bawal yon. Kailangan nasa sterile area ka lang. Kahit ganun lang, ang hirap namin kumuha ng license. Kaya tayo nahirapan doon sa level 2. Pero nagawa natin ng paraan, nabutasan natin yan. Ang dami nating ginawa na variations doon sa ospital. And swerte naman po, unti-unti, sinusuportahan nyo. Kasi wala na ng pondo naubos na, nawala na nga yung 10% na naiwan. So, kayo nagpondo nun lahat. And remember, ang daming nakatiwangwang nung panahon yan, di ba? Very, kumbaga, incomplete or unfinished yung hospital nun. Opo. Parang lumampas po yata. Sa research ko, nung nag-start sila, dapat by 2019 or hindi pa yata kayo tapos na yun. Hindi ko alam kung bakit na-delay. But na-receive nyo na rin na ganun. Tayo na talaga yung nagtapos. Na medyo mahirap lang kasi nga, sabi ko, paano nakakuha siya ng permit to construct, ganito. Ni-research din namin kumuha daw sila sa main office dun sa DOH main office. Ang alam ko po kasi ang dami kong hospital na ginawa, ang pagkuha ng mga license ng permit to construct, kung sang region ka, regional lang yan. Dapat dito sa National Capital Region. Tinatanong nga kami nung chinecheck kami, ba't kayo nakakuha? Wala pa po ako nung kumuha sila po ang kumuha. Ngayon po. Well, alam nyo, ang mga narinig natin ay galing mismo sa ating medical director na since October 2019, siya po ang namumuno sa San Juan Medical Center. So, he is the best person really to ask about these things because every day siya ang nagpapatakbo ng ating ospital. Pero ganun pa man, kahit masalimuot po ang naging karanasan natin sa San Juan Medical Center, wag ho kayo mag-alala sapagkat again, good news, no? Ay nandiyan na po unti-unti papasok ng pondo natin para po sa pagbili ng mga kagamitan, pagsasaayos sa mga pasilidad at again, once we are finished with the upgrades, yan, makikita nyo talaga kung gaano kaganda na ang magiging kalagayan po ng ating San Juan Medical Center. So, ito si Jehon Jo, thank you Mayor sa Cancer Center. Tagal po inintay ng San Juan na magkaroon ng Cancer Center at ikaw po nakapagbigay. Doc Jen, may Cancer Center ba bago ng 2019? Wala po, Mayor. Actually, pati yung mga cancer specialists, yung mga oncologists, nahihirapan sila. Kasi hindi yung basta-basta tinitimpla kung saan-saan. May mga fumes, may mga toxic materials yan. So, nung nagkaroon tayo niyan, kinumpleto niyo po yan. Meron na kayo ng Biohood, through your friends din po. Actually, si Kerry yun, no? Yung through the foundation ng Caring Kerry at yung mga kaibigan nga ni Kerry, no? Sila ang nagtulong-tulong para may handog yung ating Biohood. Ito yung facility natin sa loob ng ospital na timplahan ng chemotherapy medicines. No? So, yan nga po. No? So, thank you, Jehon Jo. I hope your family member with cancer is okay. Kung may kailangan po kayo, lapitan nyo lang po ako. We are more than willing to help him or her. Okay? So, magsabi lang po kayo. At Doc Jen, excuse me, ano pa ang mga wala dati before 2019 na meron na ngayon sa San Juan Medical Center? Again, para lang objective, di ba? Kasi again, yung fake news talagang umiiral at dahil nga sa social media, kahit ano na lang pwedeng i-post, minsan naloloko tayo sa mga post ni ganito, post ni ganyan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Mas mabuting doon lang tayo sa factual, di ba? So, Doc Jen, facts please. Ano yung meron ngayon na wala dati? Mayor, akala ko nga po makakalimutan niya o sasabihin ko na sa kanila. Kasi po, isa pong magandang nagkaroon tayo dito. Yung first
kahit sa anong government hospital, yung wellness center, meron na po tayo niyan. Tama-tama rin po, meron ng yakap program ng DOH, meron din po lahat po ng, actually kahit di tiga San Juanenyo, pero kung pwede lang tiga San Juanenyo muna kasi mapupuno kami. Mag-enroll kayo doon at kahit wala kayong sakit, gusto niyo magpa-blood chem, gusto niyo magpagawa, gusto niyo lang magpa-check, may nararamdaman kayong hindi naman sakit or something, may gusto niyo kausapin, meron po tayong wellness center. Mag-enroll ka lang doon, punta ka sa amin or pumasok ka lang sa Igo, punta mo yung yakap, mamili ka ng ospital ng yakap, doon ka sa SJMC at welcome po kayo doon. Sana nga pakiusap po, tiga San Juan lang muna. Ang dami nun pag na-enroll kayo. Maganda po yung wellness center namin. Bukod pa dun sa wellness center, meron din po tayong milk bank. No, dati po wala niyang milk bank. Bukod po doon, meron po tayong rehab center na tinayo natin nung pandemic time pa, 2022. Yun nga yung sinasabi ko, nag-hire kay Mayor ng 2 na ngayon ang ating physiatrist, yung doctor ng rehab. 3 na ating physical therapist kasi ang haba na ng pila. Tumatatlong buwan, 2 months. Ang dami ng nagpipiti sa atin dito. Yung mga na-stroke, yung mga may mga Bell's palsy. Doon po, nagtitreat na tayo. Yan ang wellness center natin kung nakikita nyo. Meron na rin po tayo yung dumating na yung 6 na machines ng hemodialysis. Yari na rin po yung portion nun. Ini-expand pa po natin para magkaroon tayo ng 11 machines. Kasi po yung 11 machines na yan, makakapag-treat tayo ng 44 patients if we're not mistaken. Kasi nagtumingin kami sa lahat ng barangay dito na meron na tayong 60 plus na dinadialyze dito and they're going outside. Wala pong ganun dati. Ngayon po magkakaroon tayo nun. Intay na lang pong konti kasi ang daming requirements. Yung sewage treatment plant po kasi dati na meron, hindi na po gumagana, sira na. Meron po tayong bago ngayon. Yun po yung pinapagana natin ngayon and requirement ni DNR na kailangan 2 months gumagana yan bago kami magbibigay ng permit. And then we asked DOH to give us the license to operate. Meron na po tayong mga doctor na nephrologists. Pinatrain na natin yung mga nurses. Nag-hire na rin po tayo ng mga nurses for that para pag open natin, tuloy-tuloy po. Kasi pag meron isang kidney patient na may kidney failure, kanya na yung machine na yun. 4 lang silang may-ari doon sa machine na yun. Kasi 3 times sila sa a week ginagawa. So yung machine na yun, merong twice patakbuhin sa isang araw, yung isang machine, 2 sa MWF, 2 sa TTH. So 4 lang yun. So kung may 11 ka, ganun karami lang po ang magagawa natin sa kanila. Pero I'm sure later on, expand nyo pa yan kung magkakaroon pa, kung magkakaano pa tayo. And remember, Doc Jen, si Rocco, aking anak, di ba? Through his effort, ang Rotary Club of Mandaluyong maghahandog din sa atin ng mga dialysis machines. Yes, so yung final number lang ang talagang inintay natin. But si Rocco masigasig na nakipag-ugnayan po sa Rotary Club of Mandaluyong para po rito. Yun po yung 5 machines na additional kaya magiging 11 siya. I see. Wow. Good job, Rocco. Bait-bait mo. Di ba? Huwag ka magsasabi na may MRI tayo kung wala, ha? Dapat doon lang tayo sa totoo parati, ha? Alam niyo naman, huwag tayo dyan sa mga fake news na ganyan, di ba? Sige. So, again, ayan, Amelia Balares, thank you. Mayor Francis Zamora, may PT clinic na po tayo sa San Juan Medical Center. Isa po ang biyanang ko na nakikinabang at may improvement na po. Walang anuman, Amelia. At dati ba, meron bang PT clinic, Doc Jen? Nung 2019 and before? Wala po, Mayor. Wala po. Okay. Nakita namin ang need, kaya nag-request ako sa inyo na mag-hire tayo at magtatayo kami ng clinic. Binili niyo rin po ng mga gamit. Actually, medyo marami na tayong gamit doon. Meron na tayo ng cervical traction, yung lumbar traction, yung parang machine po yun. Higa ka lang, hahatak ka, para kung may mga tama ka sa spine mo, maayos ka. So dati walang ganun? Wala po talaga. Kasi nagtataka nga ako, lahat lumalabas Siguro lang po, baka mas maraming nasasaktan ngayon, kaya nagpipiti na tayo. Tsaka nakakalungkot, no? Kasi may nabasa ko, nalulungkot daw siya. Ako, nalulungkot ako. Kasi yung 2019, grabe talaga ang mga problema dyan sa ospital. Kaya nakakalungkot, no? Kung nalulungkot sila, nalulungkot din ako. Kasi nakakalungkot yung kalagayan ng San Juan Medical Center before 2019. But then again, wala nang dahilan na
malungkot sapagkat tuloy-tuloy po ang pagpapaganda natin ng ating San Juan Medical Center. And again, I will emphasize, ang ating wish list po ay ating naisumite na sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa Department of Health. At isa-isa na hong nauprubahan at isa-isa na hong ida-download sa atin ng pondo para dito para nga ho may sakatuparan na natin ang tuluyang pagpapaganda ng ating San Juan Medical Center at ang pagbili natin ng ating mga kagamitan na kulang pa sa ngayon at ang pagsasaayos sa ating mga pasilidad para masabi natin kumpleto na ang San Juan Medical Center. So, Kap Gina Cuananan, Mayor Francis Zamora, nanganak po si Paula ng January, ang ganda ng kwarto, may air condition na, hindi kagaya dati. Ang init-init, may bayad ka pa pag nagdala ng electric fan. Nako! Alam niyo no? Kap Gina, okay, nandiyan na kayo ha, wag mo na kayo alis. Diyan muna kayo, sagot kayo ha, reply. Ayan, nandiyan ka na. Totoo ba na dati, kinakailangan po magbayad para lang magkabit ng electric fan? Yan, sa mga nanonood, please comment. No? Please comment. I want to hear your thoughts. Kasi sabihin niyo po, kung mali ang information na natatanggap natin. Kasi dati, papakulo ka lang daw ng tubig, magkakabit ka lang ng ventilador, may bayad pa. Yung alcohol at bulak, may bayad pa. Si Consel Totoy Bernardo, minsan imbitahin natin dito. Mga 6 hours siguro ang ating Facebook Live kapag kasama si Consel Totoy upang pag-usapan nga ang San Juan Medical Center. Kasi alam mo si Consel Totoy, no? Kilala niyo naman siya. Marami na siyang karanasan pagdating sa pagpasok sa San Juan Medical Center at yung mga narinig natin mula sa ating mga constituents. No? So, again, we are just being objective. We are just being factual at base lang naman po tayo sa facts na available po sa atin. So, kayo ho magsabi kung talaga bang nagkakabit, kung talaga bang nagbabayad pa tayo para lang magkabit ng ventilador dati, di ba? Ngayon nga, meron tayong zero balance billing. Kung dati, kung totoo man, na nagbabayad pa kayo para lang sa bulak, sa alcohol, o pagkabit ng ventilador, o pagsaksak ng pampainit ng tubig, ngayon, pati nga ang bill hindi na natin kinakailangan bayaran sa bisa ng ating zero balance billing program, di po ba? At again, this is available to our charity patients sapagkat gusto ko lang linawin, kung ginusto nyo talaga maging private patient, then magbabayad po kayo. Dahil pinili ninyo na maging private patient. Pero pag kayo po ay pumasok as a charity patient, wala ho kayong babayaran. Okay? Bruce Aranas, yes po Mayor, nagbayad ka pa 50 pesos. Naalala ko pa kapag pinasok ang electric fan. 50 pesos! Sus, Mariosep naman. 50 pesos. Electric fan, Doc Jen, magbabayad kang 50 pesos. Kawawan. Naku, yan ang nakakalungkot. So, totoo lang. Ngayon po, wala nang bayad. Kasi malamig na lahat sila naka-aircon. So, dati napakainit. Okay, sa lahat ng babasahin ko muna ito ha. Regina Ibanez, opo, ako nanganak, naku, daming beses mo nanganak, Regina, ikaw ha. Opo, ako nanganak 2001, 2011, 2015. Nagdala po ako ng fan, may bayad pa ang tubig, may bayad din po para nung nanganak ako 2021. Ngayon, malamig na. Wow! So, ang pinakamasaya mong pagpapanganak ay 2021 ba, Regina? Kasi malamig na at di ka na siningil lang. Magkano ba? Magkano siningil? 50 pesos ba sa electric fan at sa tubig? Nako, nakakalungkot naman. Diba? Yun ang nakakalungkot kasi meron daw iba, nalulungkot daw sila sa kalagayan ng San Juan Medical Center. Naku, let us be honest, diba? Ano bang kalagayan ng San Juan Medical Center noon? At tingnan natin, saan tayo mas malulungkot? Noon o ngayon? Ha? Onin Mauricio, totoo yan, Mayor, lahat po need bayaran pag magdala ka electric fan. Ako, yung electric fan, pabalik-balik din, Doc Jen. Ha? Basta ako, naalala ko, clearly, minsan ako sumakay sa elevator ng San Juan Medical Center. Pagsara, pag-angat, nanginginig. Tapos kumakalampag. Tapos madilim yung mismong elevator. Tapos naalala ko pa, yung electric fan nakasabit dito, alambre pa yung nakatali. Iyan ang nakakalungkot. Di ba? Yan ang kalagayan ng ating San Juan Medical Center noon.
again, sabihin niyo po ako kung mali yung information na nakukuha natin. Pero ako po, yan, personal experience ko po. Yung elevator na yan, akala ko po, babagsak ang elevator na yan. So, Chol Magpantay, living witness po, babayaran mo ang konsumo ng electric fan mo sa napakainit na kwarto. Ako po, no? Yan ba ang pinagmamalaki ho na dating San Juan Medical Center? Again, bakit nyo papagbayarin ang ating mga mamamayan ng konsumo ng electric fan? Ako, 50 piso na lang, siningil pa. Di ba? Ano ba naman yung ilibre na lang yun? Di ba? Pati ba naman yung pagkabit ng electric fan? At yung magsaksak ng pampainit ng tubig, di ba? Elvira Shera, sinamahan ko ate ko last week at nakausap namin si Doc Acosta. Napakabait at explain niya ang tungkol sa cancer center. Salamat po, Mayor, at libre mga lab test ng ate ko last week. Cancer patient po kasi siya. Mahal ang gamot niya at mga lab test. Ako, LV, maraming salamat sa inyong testimonial. At kung may kailangan ang inyong kapatid ho ba, ang merong cancer? Sorry, basahin ko ulit. Ate. No? Ate, opo, no? LV, sabihan mo lang ako na matutulong ko sa inyo, okay? We're here to help you. For si LV ay empleyado natin sa Sangguniang Panglungsod. I think nag-retire ka na, LV, no? Kung may kailangan, just let me know. Alam mo number ko, message ko lang ako, tulong ako sa inyo. At yan po, no? Si LV Shera na mismo nagsabi na napakabait nyo raw, Doc Jen. Thank you po. Sabi ng iba, hindi ka raw mabait. Sabi ng iba, wala ka raw experience. Sabi ng iba, hindi ka raw magaling. Stricto lang po. Ay, tama naman kung, di ba? Again, discipline is important. Sabagat kung walang disiplina, nako, baka kung ano-anong ginagawa na sa ospital, di ba? Nako, at saka bawal yung yung nagre-relasyon, di ba? Alam niyo, Doc, dyan, di ba? Oy, nako, yung tawa mo, parang may alam ka, Doc, di ba? Nako. Yes. Okay, sige. Ano yung, sorry, may na-flash kanina. Ayan na? Okay na? Sige. So, yan po ang ating unang bahagi pa lang yan, ha? First part of our Facebook Live for today. Of course, again, napag-usapan ho natin yung San Juan Medical Center sapagkat meron po naging donation sa atin ng 15 mechanical ventilators sa tulong po ng ating mga kaibigan from Australia. Okay? At again, ayan po, no? Operation Restore Hope Australia, Dr. Daryl Hodgkinson, kaibigan ni Doc Jen Acosta the last 10 years. Buti na lang may mga kaibigan kang ganyang kababait, Doc Jen, sapagkat imagine, how much is one ventilator? 3.6 to 4.8. Tinignan ko po $60,000 to $80,000 ang isa. Ang isa, wow. Yung So in brand pesos, yan. para mas madali compute, lagyan na natin 4 million, no? Mga 4 million po. Nasa mga 70 million po yung Wow. generate nila. So 4 million times 15, sige, compute nyo nga. Sa mga magaling mag-math, no? Mga 60 million if I'm correct, ha? Mga ganun po. Okay, so 60 million more or less worth of mechanical ventilators, libre ho natin nakuha sa effort ng ating mabait, magaling at maasahan na medical director ng San Juan Medical Center, si Dr. General Joseph Acosta, sa tulong po ng ating mga kaibigan, of course, headed by Dr. Daryl Hodgkinson. So thank you so much for your kindness. And they will come here every year. In fact, sinabihan ko na ho sila that we will recognize them during next year's Araw ng San Juan celebration. Masusipin niyo yun. Hindi po araw-araw na meron magdodonate po sa atin ng 60 million pesos worth of medical equipment. So thank you very much, Dr. Daryl, of course, Dr. Acosta. Thank you sa inyong pagpunta. Thank you po sa mga nanood. Huwag po kayong mag-alala. Ang gusto ni Mayor, ginagawa namin, gusto rin namin. Hindi po ako taga San Juan, pero mahal ko ang San Juan. Lalo na po ang Mayor nyo kasi siya taga San Juan. Mahal na mahal niya kayo. Salamat po. Salamat po, Mayor. Thank you, Doc. At we'll see you soon. Okay? Oh, yes, Mayor. Sige. So, okay. Paalam na po tayo kay Doc Jen Acosta. Thank you. Okay. Sige. So, yan. Solo na ako. Dito na ako. Oh, sorry. Thank you. All right. Bye, Doc. Thank you. Thank you, Rick. Okay. So, we'll continue. Narinig ba ako? Yan. Okay. So, sure kayo, hindi nakat yung kanina nung nawala yung screen, ha? Akala ko sinasabotage na tayo. Tama ba? Hindi pa siya. Nandun pa siya. Kita ba? Okay? All good?
Yes, okay. Sige po. So again, bakit tayo napunta sa usaping San Juan Medical Center? Dahil dumalo nga ho tayo kanina doon at nagkaroon tayo ng isang pirmahan ng kasunduan kasama nga po ang Operation Restore Hope Foundation. At next, marami kasing mga nagtatanong sa atin tungkol sa mga pinopost ng ibang mga tao at sabi ko mabuting linawin po natin dahil napakaraming fake news po talaga ang pinakakalat ng kung sino-sino at alam naman natin na maraming kasinungalingan po ang kanilang ipinapairal pagdating po sa mga post po nila. At again, just to clarify, San Juan Medical Center never had an MRI. No? So never had but will soon have one. O, di ba? Malapit na po yan at approved na po ang budget para dyan. Hindi na ho ito kwento-kwento lamang. Hindi po ito fake news. Totoo po yan at padating na po ang ating MRI. Our first MRI in San Juan Medical Center. At hindi pong totoo ang sinasabi ng iba na meron daw pong MRI dati. Fake news po yan. Okay, let's proceed. Sige, ang ating next topic. Pasensya na, mahaba-habang Facebook Live natin pero sana po ay marami kayong impormasyon na nakuha sa ating pong usapin tungkol sa San Juan Medical Center. So let's now talk about our Safer Cities Initiative. Tayo po nagkaroon ng isang pagpupulong ng isang araw kasama po ni Secretary John Vic Remulla ng DLG at kasama po natin mga kapwa Metro Manila Mayors at pinag-usapan ho natin ang Safer Cities Initiative ng DALG kung saan ay mas pinigting po ang implementasyon ng mga ordinansa ng ating mga pamahalang lungsod pagdating po sa una-una ang ating pong pag-iinom sa kalye at sa mga pampublikong lugar. Yan po ay mahigpit na ipinagbabawal at may mga karampatang multa. Pangalawa, ang ating pong pagkanta ng videoke o karaoke lagpas sa mga oras na pinapayagan. So the ordinance is currently being amended para maging 10 p.m. na ang cut-off. Ngayon ho kasi hanggang 12 midnight based on the current ordinance, pero ina-amend na po yan upang gawing 10 p.m. At pangatlo, pagdating po sa paglalakad na walang t-shirt. Again, ito ay bagay na pinag-usapan namin ni Secretary Remulla, ganun din ang ating San Juan Police at yung mga law enforcers natin dito sa San Juan City Government. Of course, yung paglalakad na walang t-shirt, kailangan talaga within reason or within bounds. No? So, ang ibig ko sabihin, yung talagang walang dahilan na nakahubad po sila. No? Again, this will be based also on the judgment and discernment of our law enforcers at yan po ay bagay na pinag-usapan na po namin. At panghuli po, ang curfew sa minors. No? So, in-announce ko na ho yan na yung mga minors po na merong kasamang mga magulang o mga guardians o di kaya ay nanggaling sa kanilang mga paaralan o mga school activities or activities ng organization o di kaya ay nasa loob naman ng sasakyan na kasama ang magulang o ang guardian, sila po ay exempted pagdating sa ating curfew. Pero ano ho bang habol natin dito? Yung mga kabataan na nasa labas, lalong-lalo na kung sakaling umiinom, diba? Yan ang ayaw natin talaga na makita sa ating mga lansangan sapagkat dapat ho sa tamang oras ay umuwi na ho kayo sa inyong mga tahanan. Diba? And again, lahat po ito ay ginagawa natin para po mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng lungsod ng San Juan. So, tanungin ko kayo, mas gusto niyo bang mamuhay sa isang lungsod na payapa, tahimik, o yung isang lungsod na magulo, di ba? So, dun tayo siyempre sa kapayapaan at katahimikan. At yun naman po ang ating naranasan dito po sa lungsod ng San Juan. So, next, alam ko po ang nangyaring sunog dito po sa PR Soto sa Barangay Tibagan. Ilang linggo na ho nakaraan, kaya personal po tayo nakipag-usap sa mga pamilyang naapektuhan at sila po ay nahandugan po ng ating pamahalang lungsod ng 10,000 piso at ganoon din ang pamahalang nasyonal ng hiwalay pang 10,000 piso. Ganoon din yung mga
food packs po nila at mga kagamitan para sa kanilang mga tahanan at sila po ay ating natulungan. At ngayon nga ho ay nakapasok na sa staging area dito po sa F. Manalo sapagkat sila po ay pinapa-pre-qualify na ho natin para sa ating pambansang babae para sa Filipino program sapagkat wala na ho silang matitiran sapagkat nasunog po ang kanilang mga tahanan. So waiting na lang po sila. Yan po si nanay, no? Kinakausap po ko noon. Yan po, mga senior citizens natin na naapektuhan po no, ng sunog nito sa Barangay Tibagang. So yan po, personal natin silang kinakausap at hinahandugan ng tulong. At next po, payout for unclaimed and additional beneficiaries ng 5,000 pesos na ayuda mula sa national government na isagawa na ho yan ng isang araw. At again, maraming salamat po sa ating pamahalang nasyonal sa tulong na inyo pong inhandog sa ating mga miyembro ng public transport sector dito po sa lungsod ng San Juan. Next, ako'y nagpapasalamat sa aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora sa kanyang pong handog na tulong sa ating mga 4-piece families. Ganon din sa mga board of directors ng ating PWD associations at senior citizens associations. Yan po, si Rocco, ang kanyang inaabot ay mula po sa kanyang puso. Yan po ay galing sa puso ni Rocco Zamora. Ibig sabihin, hindi ho yan pera ng gobyerno, hindi ho yan pera ng City Hall. Yan po ay kanyang mga konting ipon, no? Sapagkat si Rocco po ay isang tao na talagang kumbaga malaki ang puso at kung ano man ang naipon niya sa konting mga kabuhayan niya, no? Bagamat kasalukuyan pang nagtatapos ng pag-aaral, Rocco has always been the type of person that will enter into small businesses para matuto nga siya na magnegosyo at magpundar ng sariling kabuhayan at yung kanyang mga naititipid ay kanyang binibahagi po sa ating mga mamamayan. At katulad nga ho niya ng itong pinamahagi ni Rocco nung isang araw. So thank you Rocco, ang bait-bait mo, manang-mana ka sa mami mo at sa daddy mo at sa lolo mo. Di ba? At sa lola mo. Si Rocco Zamora, yes, good job Rocco. At hiwalay pa ho dyan ay nag-attend din si Rocco po ng ating barangay caravan sa West Green Hills kung saan ang mga serbisyo ng pamahalang lungsod po ay idinala natin sa West Green Hills. At ito po, no? Ito po ay ating caravan inside the village itself. At Rocco attended this for me at I'm happy to announce that for this week, no, sa Thursday, sa North Green Hills naman tayo. At Secretariat, paalala mo ang ating announcement sa ating caravan, pati yung mga personal letters, don't forget. So to our dear North Green Hills residents, kasama po ako dyan. At dyan po ako nakatira buong buhay ko since 1977. Ilan taon po kayo nung 1977? Ako, kakapanganak pa lamang. So, yan po ang ating next barangay caravan sa loob po ng ating village. Again, the services of City Hall will be available to all our residents. At kasabay ho niya, no? 2 days after, ang COMELEC po nagpapatulong na ipabot sa inyo ang impormasyon na magsasagawa po sila ng satellite registration sa North Green Hills din po. Okay, so ang ginawa ho natin, dahil ang COMELEC po ay naglabas ng mga schedule nila for COMELEC registration, para humabundle na natin yung services, ay sinabayan na natin siya ng mga barangay caravan para all throughout the week, kapag nasa North Green Hills, nasa West Green Hills, or sa Northeast Green Hills, ay meron ho tayong caravan. At the same time, ang COMELEC San Juan po, ay meron po silang satellite registration. So please, take advantage of these services. At the week after naman po, sa West Green Hills naman po tayo. So, tatapusin na natin yung 3 malalaking Green Hills villages every week po, no, hanggat makumpleto nga natin ang pagtatapos ng 3 village po dito sa Green Hills. Okay, next, tayo po ay nagsagawa din ng isang paglulunsad kasama po ang ating kaibigan na si Rafi Villavicencio. At ito po ang
e-bus, Iwas Taas Pamasahe e-Transport Solution Program. Yan po, no? Look at that. Yan po ay isang full electric vehicle na e-bus. So, yan po ang pinapamahagi ng kumpanya ni Ginoong Rafi Villavicencio. At ito po ay para sa mga kooperatiba ng transportasyon. No? So, dito po sa San Juan, ang San Juan Rosario po, ang nag-qualify na jeepney cooperative at sa ating pakipag-ugnayan sa kanila ay yan nga ho, no? Nahandugan na sila ng isang unit. Kasama po natin si Senator Pia Cayetano, of course. Siya po ang chairperson sa Committee ng Energy sa Senado at nakasama rin po natin si Secretary Sharon Green ng Department of Energy. So sila po ang mga nakasama natin sa araw na inununsad po ito. And of course, all stakeholders po. No? So again, ito po ay programa na ating papalawakin po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at bilang National President po ng League of Cities of the Philippines ay tayo po nakikipag-ugnay na sa mga kapwa nating mayors sapagkat gusto natin slowly ay yung mga traditional jeepneys po ay mapalitan na ng mga modern jeepneys. In this case, electric bus po siya pero ang purpose niya ay maging jeepney. No? So, for public transport of course. At next, tayo po nagsagawa ng isang meeting, no? Pagpupulong patungkol po sa ating Makabagong San Juan Local Government Center. At sa mga nagtatanong po, no? Ito po ay mahalaga sapagkat hindi na ho kasya lahat ng departamento natin dito po sa City Hall. No? Marami ho sa mga departments natin ay outside City Hall nag-opisina, hindi ho tayo kasya na rito. Lumalaki na po ang ating lungsod, lumalaki po ang ating mga departamento, ang serbisyong ating naihandog, kung kaya't maliit na po ang kasalukuyang City Hall. That is why we need to build new offices at ito nga pong local government center natin dito po sa dating kinakatayuan ng lumang sementong basketball court ng Little Baguio ay yan po ang magiging lugar kung saan natin tatayo ang ating Makabagong San Juan Local Government Center. So, all of the lacking facilities of the San Juan City Government, dyan po natin yan ilalagay. Okay? So, next, update po ng ating Makabagong San Juan Sports Center. Pinakita ko sa inyo last week yung updated video at photos po. No? So, yan, mabilis po ang construction. In fact, nasa third floor na po. No? We are targeting to open it by fourth quarter 2027. So hopefully, walang maging mga delays at maisaayos na natin ito at maggamit na sapagkat yan po. No? Basahin ko no? Yung mga facilities natin. Sa unang palapag, no? Basically sa ground floor, may parking area na pwede natin gamitin bilang lugar kung sakali meron tayong pamamahagi ng ayuda o namang tulong sa ating mga mamayan. Pwede hong mag-double up yan as an area for this. Next, second floor of course, ang ating 6-lane 25-meter swimming pool. Yan, meron po tayong facilities for various martial arts. So iba-ibang klaseng martial arts. Pickleball, badminton, sepak takraw, table tennis, basahin ko po, no? Boxing, chess, billiards, darts, and general areas for other sports. No? So when you say general areas for other sports, pwedeng co-sharing yung mga facilities po natin kasi may mga open space po yan na pwedeng nag-alternate po ang iba't ibang sports po. No? Again, we have to realize na maliit lang po ang San Juan at wala po tayong space for expansion. So we have to rationalize the limited space that we have. So, ibig sabihin, dapat kaya nating may tayo ang lahat ng ito sa maliit na lugar. At meron ho yung indoor jogging track sa taas. O, di ba? Ang ganda. Sa mga nakapunta na ho sa Moro Lorenzo, ito po yung sports facility ng Ateneo de Manila. Makikita nyo dyan, merong indoor jogging track po. No? So, yan ang naging peg natin, yung Moro Lorenzo Gym na yung court na sa baba, tapos sa taas may jogging track. So, pwede kayo mag-jogging dyan. Yan po ang
isa sa mga highlights po, of course, ng ating makabagong San Juan Sports Center. Aside, of course, from our main basketball and volleyball stadium. At magkakaroon din ng isang physical fitness gym. So, yan. Excited na po tayo. At yan, nako, wala dyan dati. Kaya nakakalungkot po, no? Nakakalungkot kasi wala po dyan dati. Ngunit ngayon, meron na po. Okay? Next, Women's Month, natapos na ho natin. So, we will now give focus, of course, sa ating mga solo parents. So, bukas po ay magkakaroon tayo ng Solo Parents Week celebration. So, makita-kita po tayo sa ating mga activities. Alam ko po, nabanggit na ito sa inyo ng ating City Social Welfare and Development Department. And April 22, tayo po ay naimbitahan ng ating kaibigan, ang mayor po ng bayan ng Manaoag dito po sa Pangasinan. So I will be visiting the municipality of Manaoag para po sa, ito po, na mahaba-haba, no? The Lady of Manaoag's 100th Canonical Coronation Anniversary. So ito po yung course sa mga devotees po natin, no? Meron po tayong Lady of Manaoag na talagang dinadasalan po ng napakaraming Pilipino. In fact, kahit si Kerry po ay madalas dumadalaw po doon sa ating Lady of Manaoag. So I will be visiting them this week as they celebrate the 100th Canonical Coronation Anniversary. And of course, as mentioned earlier, ang ating barangay caravan sa Webes ay sa North Green Hills at ang COMELEC satellite registration ay sa North Green Hills din. Okay, may shoutouts pa ba? Meron pa bang comments about the 50 pesos ventilador sa dating nakakalungkot na San Juan Medical Center? Wala na. O, sige. So again, meron pa ba? Ayan, meron pa pala. Sus Mario Jose, di pa pala tayo tapos. Nagsagawa rin po tayo ng isang COA Exit Conference at nakilala ho natin ang ating bagong COA Regional Director. And of course, we are very excited to work with them. At alam nyo, meron tayong unmodified opinion from the Commission on Audit. Ibig sabihin, tama po ang pagpresenta natin ng ating finances dito po sa lungsod ng San Juan. Kaya yan po, no, ay hindi ho lahat ng LGUs nakakakuha ng unmodified opinion. And we also had a meeting with the new head of the Public-Private Partnership Center, si Executive Director Latore. In fact, we will be meeting again soon para po sa ating mga PPP projects, no, ang ating Public-Private Partnership projects. So very soon ho ay lulunsadan natin ang mga ito. At nagsagawa rin po tayo ng pagpupulong sa ating mga land bank executives. Okay, nagsagawa rin po ng BPI Financial Literacy Seminar ang BPI nung isang araw. So tayo po yung lubos ng papasalamat po sa kanilang pagtulong po sa atin. At courtesy calls, of course, ang Vice Mayor po ng General MacArthur ng Eastern Samar, dumalaw po sa atin. At ang bagong head po ng ating DSWD NCR Crisis Intervention Unit, si Ms. Angelica Pinto ay dumalaw po sa atin. Si Father Matias, of course, ang ating parish priest ng Santuario del Santo Cristo at ang ating mga organizing committee para po sa inyong kapistahan sa May 3 na simula po 2004. Wala pa po akong absent kailanman. Taon-taon present po tayo. Yan, pinaghahandaan na po natin ating misa at prosesyon. At of course, dating DLG Secretary Rafi Alunan ay dumalaw din po sa atin. Of course, siya po, no, ay isang kalihim ng DLG ho dati. At dumalaw din po tayo kay DNR Secretary Mitch Cuna. Siya po ang bagong kalihim ng Department of Environment and Natural Resources para po sa mga konting issues and concerns po ng San Juan in relation to our infrastructure projects. So tayo po ay nakipagpulong sa kanya. At again, another meeting with the Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Yan po, no? Ang dami ho namin. Kasama po ang kanyang team. Kasama rin po natin ng SBP, ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Para naman po sa ating 3x3 program. So yan po ang ating 3-on-3 basketball na ating ilulunsad dito sa San Juan. Kasama natin si Coach Ryan Gregorio
siya yung munti ko na maging PBA coach, no? So, yan, alam niyo naman yung kwento ng buhay ko pagdating sa aking muntik ng pagiging player ng Pure Food sa PBA. He could have been my coach in the PBA. Muntik na kaming maging teammates sila James Yap, Paul Artadi at Don Aliado sa Pure Foods yung panahon yun. Pero again, iba po ang naging tadhana ni Mayor Francis Zamora. At yan po, si Ginoong John Gutierrez ay nakasama din po natin. Siya po ang presidente ng Philippine Football Federation. Kasama po ang kanyang team. Tayo naman po ay maglulunsad ng futsal dito po sa San Juan. Ano ho ba ang futsal? So ito po basically ay indoor football, no? Kasi wala ho tayong lugar para sa isang football field dito po sa San Juan, except sa loob ng Xavier School, but it is a private school. So hindi ho yan magagamit ng ating mga mamamayan. Kung kaya't ang next best thing ay magkaroon tayo ng futsal programs. At yan po, inaayos na ho natin yan to be funded by the Philippine Sports Commission. And so yan po, no? The PSC will be our strong partner, headed of course by Chairman Patrick Gregorio. At ayan, nakasama natin si Professor Ranjit Rai. Bakit ho natin kasama si Professor Ranjit Rai? Sapagkat yung mga kausap po natin, all from the UP family. So, except Erica D, who is from Ateneo, pero kapitbahay lang naman ng Ateneo ang UP, di ba? So, ako rin po ay minsan ding nag-aral sa University of the Philippines. Doon po tayo nagtapos sa ating Masters in Public Administration sa National College of Public Administration and Governance noong taong 2006 bago tayo nagkonsehal. So, yan po, 1.5 years of my life, nag-aral po tayo sa University of the Philippines. At may dugong UP rin po tayo. So sila po ang ating UP family na tumutulong po sa San Juan. And nagkaroon din po tayo ng Caring Carry Basketball Tournament. In fact, ito yung first basketball tournament organized by the Caring Carry Foundation. Si Carry po, no, alam niyo, si Carry ay isang momager. Alam niyo, si Noah po, no, ay talagang masigasig sa kanyang pagsusumikap na gumaling sa basketball. At alam niyo, sunod-sunod ang ating mga nagiging liga na sinasalihan niya. At si Carry po ay nagsasagawa ng mga sports tournaments to develop our youth. So, ang nakalaban nila, Noah sa championship ay isang selection din from San Juan. So, mga San Juanenyo kids din po ang kanilang nakalaro at nakalaban. So, expect more sports programs supported by the Caring Carry Foundation here in San Juan sapagkat bilang isang ina, alam niyo naman si Carry, nakikita niya ang kahalagahan ng sports sa buhay ng isang bata, no? Lalong-lalo na sa ating kabataang San Juanenyo na gusto nating ma-harness o ma-develop ang kanilang mga talents and skills when it comes to sports. And of course, this will help them live healthy lifestyles na malayo sa droga at sa masasamang bisyo. At pagdating po sa sports, alam niyo naman si Mayor Francis Zamora ay minsang naging atleta, 2-time UAP champion po tayo, 2-time PBL champion. Muntik na mag-PBA, pero okay lang naman po. Meron tayong ibang layunin sa buhay na binigay po sa atin. At bahagi ng sports, no? Tayo po ay pumunta sa Isabela. Naimbitahan po ni Mayor Sheena Tan ng lungsod ng Santiago sa lalawigan ng Isabela. Sila po ang nag-host ng Kavraa Meet 2026. Ito po yung Cagayan Valley Regional Athletic Association Meet o mas kilalang palarong pangrehiyon kung saan yung mga mananalo ay lalaban po sa palarong pambansa. So, since we were in Isabela, dumalaw na rin po tayo sa Kawayan at hindi lang natin inabutan yung gawa-gawayan. Tama ba? Gawa-gaway. Yan. Festival sapagkat from Santiago, Isabela, bumiyahe tayo ng halos 1 oras to Kawayan City at pagdating ko ron ay tapos na po ang concert nila. At alam niyo kung sino na sa concert? Ako, yung kaibigan ko po na si Daniel Padilla. Hindi ko po inabutan. Pero nakita naman kami ng kanyang ina na kaibigan din natin na si Carla Estrada. Nakita po tayo sa airport bago ho ako lumipad pabalik ng Maynila noon. So,
tayo po ay nagsagawa ng isang pirmahan na rin ng kasunduan kasama po ang napakaraming LGUs from the province of Isabela at tayo po ay nakipagpulong din kay Speaker Boji D. Of course, he is the Speaker of the House of Representatives. No? So siya po ang pinuno ng Kongreso at mula po siya sa lalawigan ng Isabela. So yan po, no? Ang ating mga naging activities. Sige, next please. Ito po, mga personal items. Of course, dinalo po natin ng the OG. Ako, alam niyo may sabihin ng the OG. Yan, the original. Siyempre, Congressman Ronnie Zamora, dinalo po natin. At every now and then, of course, I update Kong Ronnie about projects and programs here in San Juan at yung mga gagawin pa ho natin. So, madalas kami nagkukwentuhan tungkol sa mga isinasagawa ho natin ng mga proyekto at programa sa ating lungsod. At sabi ko sa kanya, Dad, alam nyo, tuwing nagpo-post ako ng selfie natin, ang daming bumabati sa'yo. Ibig sabihin yan ay miss na miss ka na ng mga San Juanenyo. And si Kong Ronnie ay siyempre, no, the OG nga talaga, the original. At siya naman po ang nauna sa atin sa paglilingkod dito sa San Juan. At siya po naging inspiration and guiding light natin in public service. So hindi po tayo nakakasuhan, hindi tayo nakukulong, hindi tayo nasasangkot sa anumang anomalya ng korupsyon o katiwalian. Yan po ang pamilya Zamora, di ba? Sapagkat ako, nung bata pa ako, no, parating pinapaalala ni Kong Ronnie nun, wag na wag kang gagawa ng anumang bagay na ikaw ay makakasira sa pangalan ng ating pamilya. So, yan. Mula noon po, no, talagang isinabuhay ho natin yan. Kaya hindi tayo nasasangkot sa anumang mga krimen, katiwalian, kalokohan, o anumang bagay na maging dahilan na tayo po ay makukulong. Nako, yan ang nakakalungkot. Diba? Yung mga nakukulong dahil gumagawa ng mga kalokohan. Yan ang wag natin po gagawin. Okay? And of course, si Nicolas po ay nagtapos ng grade 10. So tayo po ay pumunta siyempre sa kanyang moving up ceremony. At yan po, no? Ang bilis ng panahon sapagkat si Nicolas po ay mag-grade 11 na. At konting panahon na lang ay magka-college na. At si Rocco ay mag-graduate na in a few months. Si Amanda ay tapos na, pati sa kanyang master's. No? So, college and master's education, tapos na si Amanda. At unti-unti na silang lumalaki. Ang bilis talaga ng panahon. So, congratulations, Nicolas. We're proud of you. And of course, we love you so much. Okay? At Noah and the Mighty Juggernauts. Ako, si Noah, champion na naman. Sa kanilang NYBL tournament. So maraming liga sinasalihan si Noah. No? Yan, kita mo, mas malaki na siya kay Kerry. Noah's about 5'7", 5'8" now. No? So at 13 years old. So ako po, no, just to give you an idea, nung 14 years old ako, 6 feet na ako. Nung 18 years old ako, 6'4" na ako. At nag-graduate ako ng college, nung 21 years old ako, ay naging 6'5" na po ako. Pagkatapos dyan, tumigil na po ako ng paglaki. So, I don't know honestly what Noah's height will be when he reaches 21 years old. Pero, tansya ko, again, just an estimate, maybe mga 6'4", 6'5" si Noah. So, let's see. Si Nicolas ngayon, 6 feet na. At 16 years old. In fact, he is turning 16 on June 26 pa. Pero that's about 2 months away. No? So, again, at his age, 6 feet, 16 years old, tansya ko mga 6'4", maybe 6'5". Tingnan natin. Si Amanda, 5'9 and a half. At 24 years old yan, tumigil na talaga tumangkad si Amanda. At si Rocco naman ay 6'2 at 21 years old. So yan po ang height ng mga anak ko. Si Kerry, 5'5". Oh, yes. Pero ano yung 5'5", matangkad for a female Filipina. Diba? So, yan po. Yan. Sige. And last 2 items. Congratulations to our De La Salle University Lady Spikers. Nako. Congrats sa ating Lady Spikers. Of course, being a Lasallian, alam niyo naman, full support tayo sa ating mga Lasallian athletes. At ang Lasal po,
14-0 na. Na-sweep po nila ang first and second round ng ating UAP volleyball season. It's the first time for me to watch in a very, very long time. The last time I watched, if I remember correctly, mga 2013 ba, sina Mika Reyes pa naglalaro nun. At after, 13 years, ngayon lang ako nakapanood ulit. At again, we saw the Lady Spikers sa simbahan po about a month ago, 1 or 1.5 months ago na nagkita ko kami sa simbahan sa ating parokya dito po sa Santuario de San Jose at nangako po sa kanila na susuportahan natin sila. So, congratulations to our De La Salle University Lady Spikers. Actually, last night ay hinost pa namin sila ni Noah ng dinner dito po sa Rockstar KTV sa MetLive sa Pasay. I will post some photos mo sa nakasama natin ang ating Lady Spikers. Alam nyo, pagkatabi mo sila, magugulat ka how tall they are. No? Si Shivana Lapot is 6'2". Si Angel Caninos 5'11". Ako, kumbaga, bihira lang na may nakakatabi ako mga kababaihan na ganito katatangkad at kung makita nyo how athletic they are, no? Grabe ang kanilang athleticism. So, I wish of course our Lady Spikers all the luck. Waiting na po sila sa finals ng UAP volleyball for women at expect of course that I will be there to watch you and support you. So, Animo Lasal. And as we end our Facebook Live, I would like to thank our dear friend, Mr. Ben Chan of Bench, and also a dear friend, His Excellency Endo Kazuya, the embassy's ambassador, of course, no? Ang ating ambassador of Japan to the Philippines, si Ambassador Kazuya at ang kanyang may bahay na si Akiko. Sila po ay ating kaibigan. Ako, ang dami nating kaibigan sa totoo lang, di ba? Kasi ganyan po talaga ang buhay, no? Magandang maraming kaibigan. So, tayo po ay naimbitahan to witness the fusion of Japanese culture and heritage into Filipino fashion. So, congratulations, Bench. And again, the fashion event was very, very impressive. So, sige po. Diyan po nagtatapos ang ating Facebook Live. I think this is our longest ever Facebook Live. Gano'ng katagal tayo? 1 hour and 30 minutes. Nako, kung kayo po ay nanonood pa rin, maraming salamat. At yung mga pinag-usapan natin kanina, lalong-lalo tungkol sa ating San Juan Medical Center, yan po ay ipapakat natin into short videos para mas ma-appreciate po ninyo yung mga pinag-usapan po natin. Kaya muli, maraming salamat po sa tiwalang ibinibigay po ninyo kay Mayor Francis Zamora. At ito po, again, last na, bago po tayo magtapos. Na marami nagtatanong, Mayor Francis, paano yan? Last term ka na. Paano ba natin mapapagpatuloy ang makabagong San Juan na nararanasan natin ngayon? Ito po ang aking gustong sabihin. Mahalaga po talaga na kung sino man po ang magiging susunod na mayor, ay masusundan niya at may papagpatuloy ang mga nasimula nating governance framework dito po sa ating lungsod. Ibig sabihin, yung paraan ng ating pagpapatakbo ng ating pamahalang lungsod, yung mga desisyon ng ating ginagawa, yung mga proyekto-programang ating sinasakatuparan, for as long as he will follow this governance framework, alam ko po no, na tuloy-tuloy lang po ang ating makabagong San Juan. Kung kaya't kung gusto po natin magpatuloy po ito, doon na tayo sa mga makakapagpapatuloy po nito sapagkat kung magdidesisyon po tayong bumalik sa dati, yan, magiging malungkot na naman po tayo gaya ng ating naranasan sa San Juan Medical Center noong mga panahong iyon. At muli, kayo naman ang aking tatanungin, papagpatuloy ba natin ang ating makabagong San Juan o babalik ba tayo sa dati? Diba? So, kayo po ang makakapag-desisyon dyan. Kaya muli, maraming salamat po. Ito po nilingkod, Mayor Francis Zamora. Magkita-kita po tayo sa mga susunod nating kwentuhan at activities dito po sa San Juan.